So mga bagay na po pwede mong iparanas sa isang lalaki upang magparamdam na ito sa'yo. Yes mga girls, kung halimbawa na tinitiis ka po ng isang lalaki, talagang hindi siya nagpaparamdam. Kahit anong sabihin mo, anong chat mo sa kanya, ayaw talagang mag-reply. Well mga kamamay, hindi mo naman siya kailangang pilitin. Hindi mo naman kasi kailangang sabihin sa kanya na i-chat ka na. Kasi tatawanan ka lang niya. Pero sa mga bagay na sasabihin ko mga kamamay, mga girls, aking isi-share sa inyo, sigurado ako, no choice talaga ang isang lalaki na hindi, okay, mag-message sa inyo kapag ginawa po ninyo ito. Okay, no choice talaga yan, na tipong kailangan kong i-chat. Kasi kung hindi ko ito i-chat, mawawalan ako. Kaya mga girls, kung handa na po kayo, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. Para sa ganon, ma-appreciate ko po kayo at sa ganon, makita ko rin po na marami pa rin po tayong natutulungan kahit papano. Okay? Kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin o iparanas sa isang lalaki upang magparamdam na ito sa iyo? So number 1, mag-ayos at magpaganda habang hinihintay na magparamdam siya. Yes, mga kamamay, sabihin natin na parang 3 days na siyang hindi nagpaparamdam sa'yo. Ba't ganun? Anong nagawa mo? Wala ka naman nagagawa. Halimbawa, first time yung nagkita, nag-meet up kayo. Pero after nung meet up ninyo, hindi na nagparamdam yung lalaki. After na makuha nung lalaki ang gusto niya, hindi na rin nagparamdam eh. Ito yung mahirap. So mga kamamay, wag muna kayong magtampo, wag muna kayong sumamaan loob. Sa madaling sabi, ang gawin nyo, imbes na umiyak kayo dyan, ba't hindi kayo magpaganda? Mag-ayos. Ayusin yung itsura ninyo. Para sa ganun, habang naghihintay kayo ng message niya, kayo ay confident na humarap sa kanya kung halimbawang tatawag siya, kung halimbawang makikipagkita ulit siya, mas maganda yung ready ka. Mas maganda na maganda ka. Mas maganda na maayos ka. Okay, kung halimbawa biglang nag-chat, biglang tumawag, o sige, magkita ulit tayo. Tapos, umiiyak ka, pukto ang mata mo. Napapabayaan mo ang pagkain mo, namayat ka na. Dahil akala mo na wala na talaga siya. Yung pala, naging busy lang siya sa trabaho, hindi siya nakapag-message sa inyo. Paano yan? Kaya mga kamamay, sa mga panahong hindi nagpaparamdam ang isang lalaki, imbes na magmukmok, malungkot at umiyak, bakit hindi ka nalang mag-ayos at magpaganda habang naghihintay? Okay? So next, mas maganda rin na i-post o i-story mo mga magaganda mong larawan. Yes mga girls, di ba bilang isang babae, alam na alam ko kasi nakikita ko to dati sa aking girlfriend eh. Once na siya ay nag-ayos, nagpaganda, hindi po pwedeng hindi mag-selfie eh. Hindi po pwedeng, okay, hindi magte-take ng picture. Ganyan ang mga babae. Kaya mga girls, sayang naman kung hindi nyo kukuhanan ng picture. Okay, kung hindi nyo isi-save yung mga magagandang anggulo po ninyo sa inyong gallery. Siyempre, yung iba, wino-wallpaper yan, pinapalitan yung mga profile picture. Gawin nyo rin po yun mga girls. Para sa ganon, yung inyong mga nakilalang lalaki, yung inyong mga asawa, yung inyong mga jowa, pag nakita nila na bago po ang inyong profile picture, titigil ng pag-scroll yan. Tititigan. Okay, siyempre, may pagmamahal pa yan sa inyo eh. Titingnan niya kung ano ba yung profile picture mo, ay maganda. So mananariwa ulit sa kanya yung kanyang nararamdaman para sa iyo. Ay maganda to, sayang naman kung lulukuhin ko. Ay maganda tong asawa ko ha. Parang nag-aayos na siya ngayon. So baka may bagong pumoporma dito ha. So tatawagan ko nga, chat ko nga. So magpaparamdam na siya. Kapag nakita niya yung value mo, yung ganda mo, muli siyang ma-attract. Kaya bilang isang babae, kailangan mo yang i-post. Kailangan mo yang i-my day. Kailangan mo yung ipakita sa kanya. Hindi mo naman sinasabi sa kanya na tingnan mo to. Pero makukuryos ang isang lalaki kapag ka nag-notify sa kanya na nagbago ka ng profile picture. Pag kinilik niya yon, makikita. Tititigan ka niya at dyan niya muling makikita at mapagtatanto yung kagandahan mo. Kaya mga girls, kuhanin nyo na yung inyong pinakamagandang kuha. Yung pinakamataas ang filter sa larawan na yan. Basta kung saan ka maganda, i-post mo. Hindi masama. At dyan muling manunumbalik ang atraksyon ng isang lalaki upang muli siyang magparamdam sa iyo. Okay? So next,
Ipakita mo rin na masaya ka at nag-i-enjoy sa buhay mo kahit wala siyang paramdam sa iyo. Ito mga kamamay, napakahalaga po nito. Okay? Instead na mag-post ka ng mga patama quotes, patama post. Yung iba ganyan eh. Okay, sabi kasi ni kamamay hindi raw ako po pwedeng rumekta sa kanya na sasabihin ko na magparamdam siya sa akin. Kaya ang ginagawa ko, nagsasad post na lang ako. Sad girl ka girl? Huwag ganyan. Wrong moves yan mga kamamay. Kaaawaan ka lang dyan ng isang lalaki pero hindi babalik yung genuine na pagtingin at pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Awa lang. Kakamustahin ka lang yan dahil sa awa. Ang gusto nating mangyari dito is mag-message siya, tumawag siya sa iyo dahil sa nandoon ulit yung gigil niya. Dahil na-attract siya sa iyo. Dahil nahuli mo siyang muli. Pero yung maawa, wala sa ating equation yan. Huwag kayong magpaawa. Okay, kaya nga sabi ko, mag-post kayo ng magagandang picture ninyo para muling manumbalik yung kanyang attraction sa inyo. Well, makakatulong din kung halimbawa mas ipakikita mo na masaya ka, mas nag-e-enjoy ka sa bawat sandali na wala siya, sa bawat araw na wala siya sa buhay mo. Kasi ang mga lalaki ganyan, mga girls Kapag nakikita ka nila na okay ka na sumasaya ka ng muli, dun sila may lakas ng loob para bumalik. Sa bagay, sino ba namang gaganahan kung halimbawa yung isang babae, puro inom, puro problema na lang, puro iyak, puro mukmuk, pukto na ang mata. Sinong lalaking gaganahan na bumalik sa inyo kapag kaganyan? Low value kayo Pero kung kayo yung mga babae na kahit wala yung lalaki, hindi nyo masyadong iniinda, hindi nyo hinahanap, hindi kawalan, at mas lalo pa kayong gumanda. Mas lalo pa kayong nag-bloom. Mas lalo pa kayong sumarap. Kapag ganyan mga kamamay, ang bilis ng transition, yung lalaking ayaw magparamdam, pag nakita yung mga high value mga picture ninyo sa social media, ang bilis bumalik. Tawag ka agad, nangungumusta ka agad, iipis-ipis na ka agad. Kaya mga girls, imbes na magmukmok, imbes na damdamin yung hindi niya pagpaparamdam sa inyo, bakit hindi ka mag-ayos? Bakit hindi ka mag-self-improve? Bakit hindi ka, hindi ka maging masaya? Huwag kang magmukmok, huwag kang mag-inom. Hindi ka na bata Literal na tayo dito Maging practical na rin. Okay? Kasi walang mangyayari sa buhay ninyo kung masyado yung uubusin ng inyong sarili sa pag-iyak, sa pagiging malungkot, lungkot-lungkotan ka dyan, sad girl ka dyan. Ikaw lang yung kawawa dyan. Kaya please, huwag ka nang maging masyadong bata. Hindi na uso yung paiyak-iyak na ganyan. Kung iniwanan ka, tanggapin mo. Kung may kulang sa'yo, i-improve mo. Para sa ganun, bumalik muli yung lalaki. Kasi ang ibang mga lalaki, umaalis yan dahil may pagkukulang ka. Dahil hindi mo na naaalagaan ang sarili mo. Kaya hanggat maaga mga kamamay, ayusin mo ang sarili mo. Wala tayong time para umiyak, magmukmok, at magpakasira dahil lang sa isang lalaki. Okay? So next, mag-no contact rule ka kung talagang sobra na siya. Kung halimbawa yung lalaking mga kamamay naman ay talagang matigas. Okay? Hindi ka nagparamdam ng 3 araw pero siya hindi man lang din nagpapahapyaw, hindi lang din nakakaramdam, matigas talaga. Lalo pat wala ka namang pagkakamali. O sabihin natin na alam mo yung punot dulo, nagkamali siya, nagloko siya, pero nung lumayo ka hindi kanya hinabol. Kapag ganyan mga kamamay, idire-diretso nyo na ang no contact rule. Yung hindi pagpaparamdam. Kasi malinaw na sign na hindi na ikaw yung kailangan niya Okay? Kung iniisip ng lalaki na dapat ikaw pa yung lumambot, ikaw pa yung magmakaawa, ikaw pa yung lumapit, teka lang, masyado na makapalang mukha ng lalaki kapag kaganyan. So, wag mong masyadong hahabulin yung lalaki. So, timbangin mo yung sitwasyon, i-evaluate mo yung sitwasyon, kung sino talaga yung nagkamali, dapat siya yung mag-sorry, siya yung humingi ng tawad, at hindi dapat ikaw. Kasi mga kamamay, kaya ako sinasabi naman ito, kasi kung ikaw yung luluhod, ikaw yung bababa, ikaw yung hihingi ng tawad, kahit sila yung gumawa ng malaking kasalanan, patataasin lang natin ang pride ng isang lalaki o ng isang tao. Mamimihasa lang yan hanggang sa hindi na nila makita ang kanilang mga kasalanan. Kaya hanggat maaari mga kamamay, huwag mo nang panghinayangan. Kung ang isang lalaking nakilala ninyo ay hindi marunong mag-sorry at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali sa mga pagkakamaling kanilang ginawa sa inyo, di ba? So ano pang i-expect ninyong magiging buhay ninyo sa kanila? Ngayon pa nga lang, hindi pa kayo mag-asawa pero ganyan na katigas ang ulo, katigas ang ugali, kahaba ang sungay ng mga yan. Lalo na pag nasa relasyon ninyo na yan.
Baka mamaya, lalong mahirapan kayong kumawala dyan pagkasal na kayo. Diba? Sakit na nga sa ulo ngayon pa lamang eh. 3 months pa lang kayo, sakit na sa ulo. Eh ano pa pag naging 10 years kayo, 5 years kayo? Baka talagang maging isipin mo na yun habang buhay. Kaya mga kamamayan po, lagi ko sinasabi sa inyo, kung hindi yan bumalik, kung hindi yan nagsorry at umako ng kanyang kasalanan, hindi siya nagsisi, ituloy-tuloy niyo na po ang no contact rule hanggang sa mawala na siya sa buhay ninyo. Kasi unang-una, siya yung stress, siya yung toxic, at hindi niyo dapat siya hinahabol. Okay? And last, mas mag-self-improve ng sagad imbes na maghabol sa kanya. Yes, mga kamamay, sa pag-self-improve, hindi lang itsura ang inyong i-improve. Pati ang inyong mga skills, pati ang inyong pananalapi, ang inyong kapirahan. Padamihin ninyo, magpayaman kayo. Hindi kayamanan ang paghahabol sa isang lalaking nang iwan sa inyo ng walang dahilan. Hindi rin matuturing na kayamanan ang isang lalaki na walang ginawa kundi ang saktan kayo. Kapag ganyan mga kamamay, mag-no contact rule kayo para makita nyo kung sino talaga yung mga taong kaya rin kayong pahalagahan. Sa pagkawala ninyo, diyan nila maiisip kung ano ba yung taong mawawala sa kanila. At hindi rin natin masisisi yung isang lalaki kung halimbawa hindi siya babalik. Alam din niya ang value ng isang bagay kung hindi niya binalikan. Kung halimbawa, ikaw, hindi ka niya binalikan dahil may ugali ka rin, dahil minsan toxic ka rin, o napagod na rin siya, kung hindi siya bumalik, bahala siya. Choice naman niya yun eh. At ikaw, huwag mong habulin. Kung alam mo na yung lalaki, toxic na rin, o hindi ka pinaglalaban, o hindi siya humihingi ng sorry kapag nagkakamali siya, masyadong mataas ang pride, huwag niya rin habulin kasi hindi lang kayo magkakasundo. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa, kung kaya't mag-self-improve ka na lang. Mag-focus sa trabaho, sa kabuhayan, sa negosyo, kung saan ka mas mag-i-improve. Mas maganda yon para mas maging, mas maging maayos ang buhay mo, para sa susunod na chapter ng buhay mo, ng pag-ibig mo, makakapili ka na ng maayos, at mas maganda kung kilalanin nyo muna ang isang lalaki bago kayo pumasok sa isang relasyon. Okay? So mga girls, sana kahit paano makatulong ang ilang mga love advice na ito, para sa ganon ay magparamdam na po sa inyo ang isang lalaki kahit hindi niyo po sabihin na magparamdam sila. For new vlogs, for new uploads, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba ng video na ito. And marami pa sana kayong matutunan pagdating sa akin. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.